Inilabas na ng Senado ang findings nito sa isinagawang Mama Sapano probe. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Brian De Paz. Brian? Yes, Attorney Reggie, magandang gabi. Pito nga itong findings ng Senate Joint Committee Report dito sa ginawa na Mama Sapano operations noong January 25 na ipinahayag ni Senador Grace Poe kanina sa press conference. Ang nasabing committee report ay binubuo ng 130 na pahina. Una nga rito, sinasabi ni Senador Grace Poe na itong Mama Sapano operations ay hindi ito encounter, hindi misencounter, kundi ito'y massacre. Malinaw na guilty ng murder, frustrated murder at robbery ang mga sangkot na MILF, BIFF at iba pang rebelding grupo sa pagpatay sa 44 na Special Action Force Commandos. Pangalawa, lumabag si suspended PNP Chief Director General Alan Purisima sa Article 177 ng Revised Penal Code o Usurpation of Authority o Official Functions. At narito yung kanyang pahayag kanina. Kung hindi kasama si General Purisima dito sa sitwasyon na ito, hindi magiging ganito kalaki ang duda sa motibo ng mga namumuno. Ikatlo, si dating SAF Director Getulio Napeñas ay nagkasala ng grave misconduct. Ikaapat, ang Pangulong Benigno Aquino III ang responsable sa Oplan Exodus dahil siya mismo yung nag-utos nito kay General Purisima sa kabila na ito'y suspendido. At narito yung pahayag kanina ni Senador Grace Poe. It's strong enough that the committee has already found that the President assented to the participation of a suspended officer. Who is suspended for what reason? Corruption. Ikalima, Attorney Reg, dapat magpakita ng leadership ang Pangulo gaya ng pagpapakita ng unquestionable leadership, maging forthright, candid at tanggapin ang responsibilidad sa lahat ng desisyon nito. Ika-6, may indikasyon na ang pagpaplano ng Oplan Exodus ay hindi nga ito 100% na Filipino planned at implemented. Ito'y dahil inamin ni General Napeñas na tumulong ang US counterpart sa intelligence gatherings. Walang nakikitang paglabag ang komite sa panig ng militar. Kapito, ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP ay dapat pursigihin ang peace with justice. Ayon kay Senador Poe, lalagdaan pa ng mga miyembro ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Peace, Unification and Reconciliation at Finance ang committee report. Posibleng sa pagbabalik ng sesyon sa Mayo ito madidepensahan sa plenaryo para sa sponsorship nito batay doon sa legislative process. Tinanong rin si Senador Poe kanina kung papaano mapananagot ang Pangulo sa insidente at narito yung kanyang pahayag. The President can be held accountable through impeachment. That's the only way that we can probably ask the President for his statements or be involved in the investigation in Congress. But again, that begins in Congress. Naniniwala naman si Senador Chisa Escudero na mas kompleto ang committee report ng Senado kumpara sa BOI report. Mas kompleto in the sense na nakilahok, sumali at nagbigay ng kanilang mga testimonya at ebidensya si General Purisima, ang MILF, ang OPAP at ang AFP na hindi naman nagkaroon ng parehong pagkakataon ang BOI sa kanilang investigation. Ayon naman kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, patas, perspektibo at makatarungan ang ulat ni Poe. Ayon naman sa mga kongresistang miyembro ng independent minority sa Kamara, panahon na upang magpaliwanag ang Pangulong Aquino sa publiko upang malinis ang kanyang pangalan kaugnay ng Mama Sapano incident. At narito yung kanilang pahayag. It's never too late. It's never too late to say you're sorry or to accept responsibility. No? May sagot naman dyan, Atty. Reg, yung Malacanang at narito yung sinabi ni Secretary Coloma. Hintayin po nating makita yung kanilang ulat para makapagbigay ng pananaw hinggil dyan. Attorney, 37 na resource person itong mga dumalo sa nasabing 5 public hearing at 5 executive session dito sa nasabing Mama Sapano probe. At umaasa itong si Senador Grace Poe na ang kanyang mga kapwa member dito sa committee ay sasang-ayon o susuporta sa nasabing committee report. Brian, nakita natin na medyo medyo talagang napako dito si Pangulong Aquino sa report na ito, no, sa sinabi ni Senator Grace Poe. Kahit na draft pa lang ito, una sinabi dito na inallow ni Presidente si Purisima na umattend noong January 9. In-instruct niya rin na makipag-coordinate sa AFP. Tapos dito ay nagbigay din siya ng
instruction tsaka communication, no? Kahit na nung nangyayari na yon, no, na wag pakawalan si Basit o kuhanin si Basit. So yung mga klase ng mga pagkakataon na yon na nag-participate ang Pangulo, meron bang gagawin na separate probe pa para magkaroon ng posibleng impeachment or balak bang pakasuhan ito? Ano bang dapat gawin ng Senate pa dito sa mga findings na ito? Attorney, tinanong kanina yan kay Senador Grace po na walang partikular na punto doon kung ano ba yung dapat na harapin ng Pangulong Benigno Aquino III maliban doon sa mga binabanggit na impeachment case. Sabi naman ni Senador Grace po, pinaubaya niya na yan doon sa Kamara. Kung meron ba talagang betrayal of public trust. Pero ayaw niya mag-comment dahil nga sila yung tatayong judge dito sa nasabing impeachment proceedings kung sakaling magkaroon nga nito. Pakisabi nga sa amin kung bakit ba inilabas na kagad ni Senator Grace po itong draft report na to kahit hindi pa nasasayna ng lahat ng mga committee members. Meron bang kumausap sa kanya before at gusto niya nang linisin yung side niya na para hindi na siya ma-impluwensyahan, inilabas niya na kagad kahit na wala pa yung formal na mga signatures ng committee members? O ito ba ay parang walang bahid ng politika at all? Ayon kay Senator Grace po, last week nagkausap sila ng mga kamag-anak nitong biktima sa nasabing operasyon o sa nasabing insidente at nangako siya dun sa mga kamag-anak na sa 44 na ngayong araw ilalabas itong nasabing committee report para nga maipakita na ang Senado nga ay meron silang gagawin na pagpapakita na binibigyan ng hustisya itong nasabing insidente at walang whitewash na mangyayari. Huling katanungan, ano yung chances na mag-agree lahat ng mga committee members dito sa draft na ito? Magkakaalaman pa yan, Atty. Reg, dahil pagdating ng May sa pagbabalik na sesyon, kasi mag-adjourn na this week, ay dadaan pa yan sa plenaryo. Okay. Magkakaroon pa ng debate dyan, didepensahan pa, so wala pa yung 100% na pipirma nga lahat ng mga committee member dahil magkakaroon pa sila yung kanilang reservation pagka pipirma, nandun yung kanilang amendment. Maraming salamat, Brian De Paz, para sa ulat na yan.